Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy! Ito po si Oliver si Karnay! Wala nang kakakit yun. Oh my gosh, Abel Gas. Ikaw naman ano? Ano pangalan mo? Ito po si Chill from Montreal but now in Toronto. Yes! Wala si Tamer Dane eh. At ito naman po si Papa o si Oji So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali! La 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 Ichichika na namin, dali! Ako, Diyos ko, intro lamang po yun. Pero sa totoo lang, sa loob-loob namin, malungkot kami. Kasi nga, hindi nakapaghanda si Oliver. Talaga naghihilig pa siya, no? Uy, Na ano, buti nga nakaligo na ako eh. Mas mapakaramdam. at least, di ba? Pag may showbiz update, gumaganda at Yes. gumiginaw ang pakiramdam niya. Lumalakas ulit siya. At ang nakakaloka, wala niyo kung nasaan kami. Malalaman nila eh. Eto Pang, 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 pang. Nag-snow. Nag-i-snow po rito sa Toronto, Canada. Correct. Ayan, Ay, andun ang ating producer. Yes. Si Marky. Diba? Toronto producer. Ayan, nakita niyo na ha. Kahit saan kami mapadpad, basta may showbiz update. Yes. Kahit saan kami lulugar, mairaos lamang natin ito. Kahit ano po ang panahon. Ayun na nga. And speaking of panahon, di ba, hindi pa rin maganda ang panahon sa Pilipinas. Nakakaloka dahil yung bagyong uwan naman. Ang talagang puminsala ng ilan nating mga kababayan at ilang mga lugar sa Pilipinas. No? Yes. Diyos ko, nakakaloka. Kung mapapansin ninyo, no, sinusunod-sunod tayo, no? Talagang hindi natin... Pagkatapos ng bagyong Tini. Hindi natin alam kung ano ang pahiwatig nito sa atin. Although, madalas namang nangyayari sa atin to pero hindi naman sunod-sunod. Pagkatapos ng Tino, ito naman si Uwan. Diyos ko, yung bang yung walang pinipili ang kalamidad. Tama. Kaya mayaman ka o mahirap ka, no? Basta kaya nilang ikaw papasukin ka nila. Kaya lang, di ba, ang mga inaasahan natin na mga tao na siyang haharang dito ay ang mga public servants. Yung mga politikong inihalal natin at ipinagkatiwala natin ang ating pera, ang tiwala natin, di ba? Na siyang haharang ng baha, ika nga. So, ito yung flood control project. Wala pa rin katapusan ng usaping ito, no? Nakakalungkot. Hanggang ngayon, Nay, yan pa rin ang issue. Kahit na pilit man nating ayaw pag-usapan ng politika, ito kalagayan ng ating bansa, di ba? Sinasabi nga nila na, nasan ba daw yung mga politiko? Parang walang masyadong Uma-appear. Oo. Hindi lang natin nakikita o hindi lang siguro nababalita. Pero sa inyo po ba yan? Mag-comment na lang po kayo. Sa inyo po ba sa inyong mga lugar kung nasa lanta po kayo? Naramdaman niyo ba? Oo, naramdaman niyo po ba yung inyong mga lingkod bayan? Mayor, vice mayor, mga konsihal? At may ginagawa ba sila? Para kung may ginagawa po sila, saluduhan natin, di ba? Let's give credit where credit is due. Pero kung wala, kalampagin na ho natin, karapatan natin yun, no? Ito nga, di ba, yung isa nga ay talaga nagpa-relief operations. Ang nakakaloka na wiwindang yung mga tao. Bakit? Yung, sino to? Si Duke Frasco ng Cebu. Na namahagi, pero andun lahat, nakabalandre yung mukha niya sa lahat ng relief goods na ipinamimigay. Ito yung mga, sana hindi na natin ginagawa ito. Ha? Nakasanayan din kasi na yun, no? Na kung sino yung nagbigay, kailangan andun yung picture. Kasi branding po. Yun na nga. Syempre, alam mo, maiintindihan natin yung mga politiko, in general, na kailangan maramdaman nila o maiparamdam nila sa mga tao na, kami ang may gawa niya na, kami ang nag-relief operations, kami ang gumawa ng tulay, kaya kailangan andun yung pangalan namin. Syempre, ibabato naman sa kanila ng taong bayan, pera nyo ba yan? Di ba pera yan ng bayan? So, dapat para kayong si Vico Soto, na ang nakalagay lang sa pinamimigay yung giting ng Pasig.
Di ba? May pag-asa sa Pasig. Wala yung mukha niya dahil ayaw nga ni Vico Soto. Wala rin yung So, pangalan niya. o kaya nga, yun sa mga pinamimigay sa Pasig ng mga bags of groceries, alam nila na from the mayor's office yun. O bakit hindi natin maitawid naman sa ibang lugar na dapat ganun din? Ayun. Di ba? Mula ito sa pera ng bayan. Ganun, di ba? Paano kaya na yung mga tumutulong na hindi naman, nasa pwesto, pero gusto lang nilang magparamdam para sa susunod na eleksyon? Eh di, dapat namatay sila, tapos, doon sila magparamdam. Ibang paramdam yun! Ghost yun! Ang ghost pa. At bakit? Oh. Di ba may ghost project? Oh, hindi. Ito literal na ghost. Oh. Ay, nako. Diyos ko. Kaya, Oo, dalang-dala. Iba naman siguro na kasi gusto lang din nilang resibo. Baka mamaya may ibang umako. Di ba hindi nila alam na sa kanila galing, di ba? Oo. Kung ganun man siguro, baka pwede naman pong discreetly, hindi yung sumisigaw na... Yung pangalan, hindi. Tsaka ba? yung yung picture malaki pa po sa Malaki pa supot. Oo. Yung lagpas na yung picture nyo dun sa supot, di ba? Nakakaloka, hindi ba? At ito yung mga pagkakataon na timing na sana nararamdaman natin ng Pangulo na bumababa sa mga tao para makidalamhati at bigyan sila ng pag-asa. Ganon din ang pangalawang Pangulo. Kasi nasanay tayo nung kay Pangulong Duterte, di ba? Talagang ang masigasig na bumababa ay ang pangalawang Pangulo. Naku, mababash ka na naman yan. Ay. Naku, ibash nila ako kung walang resibo. Puno naman ng resibo ang Angat Buhay. Kaya nga, di ba? Kami, nag-donate ako sa Angat Buhay. Pero wala doon yung mukha ko. Tsaka hindi ako politiko. Pero doon ko inilagay yung aking donasyon kasi alam kong makakarating sa mga nasa laylayan. Maging ito man ay DDS or BBM, supporters, or mga kakampi. Basta wala naman pinipili ang Angat Buhay. Oo, totoo naman po. In fairness, pag nag-relief operations po sila, hindi naman nila tinatanong kung anong political preference or affiliation ng mga tao. Correct. So kung halimbawa po meron pong iba pa pong organisasyon na nakikita nyo na organisado, na malawak yung network, na feeling nyo po din makakarating yung tulong ninyo, dito nyo po i-donate. Pero kung wala po kayo pang alam, eto, hinahain namin yung Angat Buhay. Oo. Naalala ko si Kim Chunay. Bakit? Di ba nga nung sinabi niyang gano'n na parang dahil nga nakakaduda na mag-donate ng pera dahil baka kung saan pa mapunta. Kaya yun yung rason niya kung bakit siya na lang mismo yung namili at namahagi nung mga mga donasyon niya nung nagkaroon na sakuna sa Cebu. Oh. Yan nga yung nabasa ko kay Kim Chiu. At exactly, may sarili siyang pamaraan. Gumawa siya ng ways niya, means niya. May time siya to share. And it's something that, it helps also her to approach yung mga nangangailangan. Oo nga, I di mean, ba? kung meron ka namang resources na gawin mo yun on your own, congratulations, di ba? Mabuhay ka. Pero kung halimbawang, hindi ganun kalaki yung resource mo, gusto mong iambag, di ba? Para mas marami, pag maliliit pinagsama-sama, magiging malaki, di ba? So, baka pwede niyo pong iambag dun sa mga preferred po ninyo ng mga organizations. At I'm sure ngayon, ang dami na pati yung ABS-CBN Foundation, yung GMA, Sagip Ka Pamilya, yung GMA. GMA. So, ang dami po ngayong mga nag-mobilize ng mga organisasyon at lahat po yan pwede po niyong dalhan ng inyong donasyon, whether in cash or in kind. Di ba? Lalo sa panahon ngayon, ang dami po talaga nangangailangan. Correct. Yeah, so kailan ito matatapos? Oo. Pag hindi mo nilandian ang tinig mo. Talaga eh. Ay! Oh. Ang tamis! Hindi talaga, hindi ko naman siya Alam mo kayo, bumabagay dahil sa hayop na boses. I'm sorry. Anyway. Naku, matatapos lang kapag natuto na tayong maghalal ng mga tamang leader. I think that's the Oo. exact. Ang kalamidad, hindi yan matatapos. No, Pero no. kung paano mamamanage, kung paano mapaghahandaan at maibabalik sa tao yung nararapat para sa kanila, di ba? Correct. Oo. They're paying their right taxes. Oo nga eh. Hay, naku, nakakaloka. Alam niyo, wala nang katapusan tong issue na ito. No? Sana nga,
next week o next month, election na. Para nakikita natin yung lahat ng mga masisigasig na gustong tumakbo at gustong palarin sila na makaupo. Kasi ngayon, hindi natin masyadong nakikita, hindi ba? Oo, parang busy-busy na yung mga tao sa paggawa ng batas. Pero ang nakakalungkot, hindi naman lahat na i-implement. Parang hindi naman yun ang pangunahing pangangailangan ng bayan. Tingnan mo yan, yung Project NOAA, di ba tinanggal yung Inalisan ng funding. inalisan ng funding? Ito yung kay Pinoy. Oh. Tapos yung mining, nilift yung ban. So, ang daming mga tinanggal nang walang powers yung mga nasa laylayan para iprotesta ito at huwag tanggalin. Kaya lang natanggal o tinanggal, ayan tuloy, ang nag-suffer yung mga nasa laylayan. Correct. Tapos lahat ng politiko naaawa. Kung lahat ng politiko naaawa, sino na yung kurap? Yeah. Ayun. Lahat sila naaawa eh. Ay naku, kakaloka. Pero no, nakakatuwa at nakaka-proud na ang daming mga artista na tumutugon dun sa Panawagan. sa panawagan, tumutugon dun sa tawag ng panahon, diba, ng sitwasyon. At saka ginagamit yung kanilang boses. Minsan nga, hindi mo na alam kung makaka-apekto sa karir mo o hindi. Pero wala silang kebs eh. Katulad ni Ding Dong Dantes. Kita mo ngayon, di ba? Party siya ng isang documentary ng GMA7 tungkol dun sa pag-iimbestiga. Ngayon, malalim na investigasyon tungkol dun sa mga broken promises and broken roads. Ay naku, diba? Diyos ko. Alam mo, kung tatakbo si Ding Dong bilang senador, boboto ko. Ay, ako din. Hindi si Anjo Iliana. Pag-iisipan natin si Anjo, kasi depende yan eh. Maganda naman yung programa ni Anjo, pero naloloka lang ko lately sa kanya. Yes. Talagang controversial na controversial. Pagkatapos ni Kiko Barsaga siya na. Ay nako. O maiba naman tayo. Dumako naman tayo sa showbiz. Oo. Showbiz naman si Ding Dong Dantes dito ah. No, showbiz naman yung paghihilik niya kanina. At least, mainam-inam na ang kanyang Yes, nagaling ngayon. oo. Anyway, ito na nga. Oh. O, di ba? O, katulad nito, di ba, naibalita na natin dito na tinatawag si Eman Pacquiao, yung love child ni Manny Pacquiao sa ibang girl. Oo, na isa ring boksingero at gustong makilala bilang Yes. susunod sa yapak ng kanyang ama, itong si Eman. Yeah. Aba, talagang nakakabit na sa kanya ang Eman Pascual. Oh, nataging Pascual. Oo, parang Piolo Pascual daw ang mukha ni Eman. Ay, oo nga, may mga angulo siya. Di ba? Papa Fee. Oo, di ba? Malakas ang appeal. Oo. Pwede sa show. Makinis ang mukha, ano? Yes. Makinis ang mukha, mahal niya ako, mahal ko rin siya. Ay, iba yun! Alaga yun! Ah, ganun ba Asong yun? alaga yun eh. So, yung buntot na yung mahaba. Oo, iba yun. Oo. Ayan nga, di ba, na-interview nga ni Jessica Soho, si Eman Pacquiao. Ako, Ay, oo. talagang nag-PPM pa ako dyan, hindi naman ako nasasagot. Kasi gusto ko rin siyang makausap one-on-one sa OG Inspire sana. Oh. Pero si Jessica nauna na. Pero at least ang dami rin nakapanood, no? Oo. Dahil si Jessica tumi-TikTok pa eh. Ay, oo. Di ba? May dance moves sila Pati si Eman Pacquiao nagpapakit sa TikTok. Di ba? Oo, tapos Baka naman, may balak talagang pumasok ng show business. aba, hindi natin alam kasi ang mukha ay artistahin talaga. Oo. At Nakakabit. correct. Speaking of artistahin, Oh. may nag-comment doon. Kapag daw gwapo, Oh. pinupuntahan personal ni Ma'am Jess. Oh. Pag daw mga engkanto, yung team ang pinapalipad. Lumipad ang aming team. So, yung team lang daw yung lumipad, di kasama si Ma'am Jess. Hindi Pag naman. mga engkanto. Hindi naman. Hindi totoo yan. Pag may panahon talaga lumilipad si Jessica Soho. Yes. Actually, nagpunta siya sa Talisay City. Oo, kung saan na, yun nga, dinidescribe niya yung flood control project ay nalampasan ng baha. Umabot daw doon sa bubong na green. Ibig sabihin, kahit walang gwapo doon, at kailangan ng presensya ni Ma'am Jessica, andun siya. Oo, minsan nga, di ba, nag-aano din siya, surveillance. Oo. Yung mga yung Pero- mga baha and everything, di ba? Diba? Minsan nga, naiisip ko ba't pa hindi na lang nila, kunin yung serbisyo ni Ma'am Jess sa mga
research. Parang ang galing-galing mag-research ng kapuso mo Jessica Soho, lalo na dun sa mga ghost projects at saka yung mga proyekto na hindi natapos pero na i-report na tapos na. Oo, di ba? Diba ang galing ng kapuso mo Jessica Soho? Oo nga. Diba Tito Oliver? Diba? Ang galing eh. Tamo ha, mula yan sa Emma Pacquiao na topic. Oh. Okay. Pag ikaw ba nagugupong ka kay Emma? Ako? Hindi ako. Ako, nagagapuan ako sa kanya. Gwapo, no? Tsaka may height, no? May height Oo. siya. And then, tsaka maganda daw yung Tenod na mata niya, at saka yung bugis na mukha. Yeah, may physique and may possibility to, It's very, na to be part of the showbiz or being in the modeling industry. Alam mo, Kasi may charisma. Landilan. Yeah. Asa Benchinelas, ang landilan din ang boses. Eto. Bakit? Napaka-simple ka eh. Very straightforward. Sasampalin ko ng paa. Hindi, yun yung tinatawag na, hindi siya yung super gwapo na Malakas di ba? ang appeal. Malakas ang appeal. Pero lalaki yung lalaking Pinoy yung feature di ba? Lalaking lalaki. Moreno, di ba may konting bigote, maganda Oo. may tindig. Oo. Kumbaga may karisma. Oo. Alam mo, sabi nga dun sa mga comment section, maganda raw yung relationship ni Eman Pacquiao sa kanyang madrasa o sa stepmom niyang si Jinky. Kasi okay kay Jinky. Uy, di ba kasama pa nga nanood dun sa laban? Diba? Oo. Diba? Ganun talaga. Kumbaga, na yan hindi kasalanan ng bata kung siya'y ipinanganak. Kung siya'y Alam ko si nandyan. Jinky pa nga naging tulay, di ba? Para mag-reach out si Manny doon sa... Oo. See? Diba? Alam mo, isa sa mga nagpapatibay yan ng relasyon Yung lahat ng nagawa ng nakaraan ay yayakapin din ng kasalukuyan, di ba? Hanggang ngayon solid si Jinky at si Manny, no? Yeah. At talagang tag team sila na. Kita mo, parehas lang nandun sa Amerika. Para supportan yung sa pagsilang nung kanilang unang apo, di ba? Oo. Kay Jimwell. Alam mo, dahil niya sa binabagyo na, hindi ba? At binabaha ng ating bansa. Pero tinan mo naman yung mga tao ay sa anong muhugot? Sa panonood ng telebisyon, sa panonood ng pelikula, para lang malibang yung sarili nila, para hindi sila na-depress, malungkot, ma-anxiety, o katulad niyan, yung PBB, isa rin yan sa pinaguhugutan ng mga taong bayan. Ay, oo. Ng kanilang ngiti. Oo. Yung mga siniship-ship. Oo, yung mga katulad si Miguel, si Eliza at si Miguel. Pinagpa-partner yan. Talaga? Tapos meron pala silang gusto sa isa't isa, hindi nila masabi. Oo. Tapos si Carmel, buksan mo na. Ay, Charmel yun! Oo. Si Carmel naman parang yung sila ni... Ewan ko, parang sila ni Anton naman. Si Caprice kanino? Kasi di ba parang may mga gusto siya kay Clifford. Tapos meron ding may gusto kay Inigo, di ba? Oo. O parang may mga lihim daw ng mga tingin-tingin. Oo. Tingin, nakapikit nga si Oliver. Ha? Oo, di ba? Nahuli, ha? Ay, nako. Basta, alam mo yan, nilaguhugutan ko, para makalimot pansamantala dun sa mga nararanasan ng ating bansa, no? Basta, ang lagi lang nating bilin o pakiusap dun sa mga meron sa buhay. Baka pwede tayong magbawas, ibigay natin sa kanila. Kung gusto niyo makarating sa totoong mga nasalanta, angat buhay po ang ating pagtiwalaan at yung Feed Hungry Minds ni RT Patriarca. Yes. Talagang pumupunta sila ng mismo para i-deliver yung mga nakalap nilang donasyon. Mga pagkain, Oo, di ba? yan si RT. O yung kay Ate May Paner din, yung Kawa Pilipinas Oo. na nagfe-feeding program. Oo, Lalo diba? ngayon. Oo. Busy-busy sila sa pagpapakain. Ang mga nagdo-donate dyan, minsan ay hindi lang in cash, pati in kind. Minsan yung Oo. mga produkto, nagbibigay sa kanila ng mga pwede nilang lutuin. Di ba? Depende kung gising si Oliver. Ha? Yeah. Yan. Nakapikit na naman. Kasi nga, look at the weather. It's It's inviting. Nakakaantong bad talaga yung weather. Pak. Ayan. Kasi the weather is inviting.
inviting. Yes. Alam mo, oo. hampas ko na kaya itong cellphone sa'yo. Bakit Yung napaka-sweet? intonation mo kasi parang... Uy, baka naman, ha? Ayun. Uy, baka naman sabihin nila, nag-enjoy tayo dito sa snow. Hindi rin po sila nag-enjoy pag nagsasnow, ha? Parang ito rin po yung ulan nila dito. Pero Oo. nag-enjoy ka pagdating mo. Ay, pero kasi first time Gala-gala ko. ka. First time, ayan ako First time nagagalasin ko doon. nakakita ng bumabagsak na Snow. snow. Oo. Nung dati kasi na nagpunta kami Rampa ka ng ng rampa kanina pagdating mo. ng OGD Showbiz Update sa sa Korea dati, 'di ba? Matigas na yelo yung binata natin, hindi yung ganito Ito talaga na umuulan bumabagsak. ng snow. Oo. Siyempre, for experience, no? At wala Yes. naman kayong magagawa. Kaya lang, ang kalaban namin dito, kaya ba ng balat namin yung Yes. lamig? Correct. Sobrang lamig. Tama. Naranasan mo na bang Nakakaloka. yan, yung mga pumapatak na mga snowflakes na yan, natikman mo na? Hindi pa. Oh, you sure? Pwede bang Why? kainin yan? Tastes different. What does it taste like? Salty? Oh. Kasi galing sa Florida. Asan ba yung chinelas mo? Eto na, tag-isa na nga tayo. Huwag sayang operation. Ay, nako. Yan, Diyos ko. Basta tumatawa lang tayo. Pero sa Oo. totoo lang, nag-aalala rin kami para dun sa ating mga mahal sa buhay. Yes. Yung mga, lalo na si Loy, yung mga kaanak niya sa Bulacan. Sa Bukawi, Bulacan. Naku po, Nakakaloka. kahit hindi po super typhoon, kahit simpleng ulan lang, binabaha po sila. Tapos biglang malalaman mo, ang dami palang mga anomalous projects sa Bulacan. Diba? 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 Ay, yan kasi. Ay, nako. Ayoko nang manisi. Anyway, ayan. Basta lagi po tayong mag-iingat at huwag natin masyadong subukin yung resilience ng mga Pilipino na walang hindi kakayanin ng mga Pilipino. Siyempre, bumibigay din ng mga Pilipino. And sana maawa naman yung mga politiko. Oo, di ba? Lalo nga ngayon di ba? Ito yung oportunidad ng mga medyo nakakudlit ng malaki-laki. Oo. Magbalik naman po kayo. Oo. Kung aaminin nila. Ibalik nyo naman po kahit paano, lalo na ngayon, ang dami po may mga nangangailangan. At para sa atin naman po mga mamamayan, it's about time that we demand accountability from our politicians. Yes. Diba? Ayun na nga, bigla ko na namang naalala yung dapat ay bukas sa publiko ang lahat ng mga bidding, ang mga pagbabudget. Ano nga yun? Yung blockchain bill na pinopropose ni Senator Bam Aquino, Oo. na bukas ang lahat ng mga transaksyon ng gobyerno. It should be. Oo, na makikita lahat doon kung sino yung yung mga proyekto, sino yung mga nag-bid, ano ng estado, di ba? Tama. Dapat Di, naman actually, talaga yeah. ganun. May transparency Yes. dapat. Oo. Dito ba sa Canada, kumusta? It's like that. It's Hindi, yung 100%. wag mo na artehan. Uy, teka lang naman muna. At napipiko na ako, Teka lang Sige. na. Eh, Teka lang na. Eh, Teka lang talaga naman. siya. Kawawa naman din si Rachel. Yung iba kasi sinasabi, ang arte naman niya mag-English. Englishera po kasi siya kasi dito siya sa Canada nakatira. Oh, game. Oh. No. At kamusta dito sa It's Canada? very transparent. The government here is very transparent. If the government cannot afford, we will definitely do it for the following years and all that. At saka mga informations, di ba, available online? Available online. Talaga. And like what I showed you the other night, I point out one of the buildings, the Service Canada. Oo. Everything Parang is one-stop one-stop. shop. Yes. Oo, no, ang galing. Nakita ko nga yan sa Ottawa. Yes. Oo. Di ba sa US, di ba maano rin? Oliver, kumusta sa US? Ganun din. Halimbawa, merong demanda, may public records naman yan. Oh, ay meron din naman doon, kaya lang yung iba natatago eh. Charot. Ha? Oo. Di ba tinatago? Oo. It's really corruption mostly. Ay, Yeah, naku. yun talaga dapat ang... Kaya tingnan mo yan, walang nagtitiwala na sa Pilipinas para mag-invest sila, no? Sana bumalik sila, no? Pero bigyan natin ng magandang dahilan yung mga foreign investors para pumunta sila sa Pilipinas at mag-invest. Ay, nako. Basta naloka ako at nalulula naman ako doon sa pinuntahan natin. Saan nga yun? Ay, nagpunta tayo dun sa CN Tower, Nay. Oo. Dun sa 360, yung revolving na Grabe, no? Restaurant. Oh, restaurant. sino Yung nga isa sa mga highlight dito. ng sino nga nag-treat sa atin? Ay, syempre, ang
ating longtime friend na si May Campos at saka si Tags at sa kanilang mga friends din. Thank you, May, Oh. for my sweatshirt. Oh, Kasi sir, hindi binigyan din ako ni May. Oo, ako din Binigyan binigyan din ako ako ng ni sweater May. ni May. Oo, Tapos oo. tinake niya tayo dun niya sa posh na Kala hindi ako CN nakasama. Tower Restaurant. Ay, Kasi, 60 Oo. Republic Kailangan- Restaurant. diba? Thank you so much, May. We love you. Oo, yan, And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood pa sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click yung may subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode, meron kayong komento sa lahat namin chika. Comment below, click the like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik yan, kayong unang-una man-notify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan, yung aming pong mga ganap sa Montreal, Canada, sa bayan ni Richelle. Ayan po. Yes. Makikita niyo po yung ating pong mga behind the scenes at saka experience namin. Kaya First minsan time bitin dito sa ako Canada. Ha? Oo. Bitin ako pag pinapalit ko yung Eh, syempre, Tito, alam naman, mailagay ko yung 3 days na experience doon. Di syempre, ano rin tayo sa Ottawa naman. Yes, yan naman Ayun yung mga- natin yung mga kababayan natin. Yes, yan naman yung mga susunod. Abangan nyo yan. Oo, sino nga yung ating producer dyan? Thank you, Sina Phil Phil Tabales at si Miss Len. Yan yung Yes. mag-asawa na apakababait. Ayan. Yes. At pumunta rin tayo sa Maria's Restaurant para Yes. kumain. At Ang sarap maikli ng lang, food. maikli lang yung ating stay doon, pero sobrang memorable dahil doon tayo nakakita ng mga building na mga old. Yes. No, nakakaloka. Oo, na-preserve. Diba? Structural. Oo. At ang Ottawa pala ay ang capital ng Canada, no? Yes. Oo. Oo, maliit pero siya yung capital. Diba? Taray, di Anong ba? letter? O. Capital O. Ano ka ba? Uy, alam mo ba, galing din tayo sa Toronto. Dito ba Ayan, tayo sa Toronto Cineplex. ngayon? Hindi, alika rito. Ito yung producer natin. Ito naman yung nagdala sa atin Good, dito. yan, congratulations, Mark Hughes, para sa success ng How to Get Away from My Toxic Family screening sa Cineplex. Yes! Cinema. Yan ang aming producer dito Yes. naman. Hello, Sold out din! Yes, sold out. Thank you so much. Ayan, oo, Sobrang diba? salamat sa tiwala po. Oo, natakot pa si Mark Yes. na kasi maraming discourage din sa'yo, no? Ay! Maraming umahanap din sa'yo, no? Oo, maraming numinega sa'yo, hindi ba? Pero itinuloy ni Mark kasi naniniwala siya sa movie at naniniwala siya kay Richelle. Yes. Si Oliver, yung ating US promoter, at si Oliver din nagbigay ng pelikula dito kay Richelle. At si Yes. Richelle naman ang pasipag at pasigasig na nagpakalat ng pelikula rito sa Canada. Yes. Ayan. Dahil nga, Nay, din, naniniwala din sila doon sa advokasya ng pelikula na tulungan yung Kasusa Foundation. Correct. Diba? Oo. At ito pa, di ba yung part of the proceeds yan mapupunta rin sa Angat Buhay Yes. Foundation kung saan sila talaga yung magbababa ng mga relief operations sa mga nasalanta ng bagyo, ng baha. Oo. Kaya maraming salamat, Mark. Thank you. you. Thank you so much po. You did Huwag ka that. madadala, Mark, ha? Yes. Andito lang ang mga lola mo. we're here. Ang Canada tour natin, ang presenting sponsor ay ang Tap Set. Yes! Tap Send po ang Thank you. siyang rito nangunguna sa pagiging presenter o sponsor, no? Yes. O basta, kung wala pa kayo sa mga nasa ibang bansa, wala pa ba kayong Tap Send app? Kung wala pa yung Tap Send app, mag-download na kayo. Ay. Pag nakapag-download na kayo, obviously, first-time user kayo. Oo. Oo. Pag nagpapadala kayo ng pera sa Pilipinas, naku, malaki yung palitan nila. Ay, Oo, ganyan ka-generous ang Tap Send. At syempre, gagamitin yung aking code. Yung OGPH, ha? Oh. Ang spelling yan, OGIEPH. Oh. Ayan, para maisama na yung $20 Ay! na additional dyan sa ipadadala ninyo Oh, sa naku. Pilipinas.
Ha? Baka pwede nyo nang i-donate yun, yung $20, di diba? ba? Oo. Laking tulong na nun. Malaki yun. At saka yung mga pamilya nyo sa Pilipinas na nais yung padalan, agad-agad nilang matatanggap yung mga padalan nyo. Correct, di ba? correct. Oh, ayan ha. Yan ang gamitin niya yung tap send. Yes. Mabilis na makararating yan sa Pilipinas. Oo. True. Ang mga taga-Pilipinas ay hindi sila makakapag-download yan dahil sila nga yung padadalan Yes. through their bank account, money remittance center, e-wallet. Yes. Yan, dyan kayo padadalan. Yung mga GCash, Maya, yan, dyan kayo Pero malaki padadalan. inquire na sa akin kasi kapatid ko na sa Netherlands. Tinanong sa akin kung pwede ba yan from Netherlands. Oo. At sumagot na sila. Sabi nila yes. Oh, Yes. wow. Pare ng tap send. Ikaw na tap send. Yes. Tap. I-download natin siya. Tap, tap, tap. Tap. I-download natin siya. Tap. Halina't magpadala. At tap, tap. Halina't magpadala sa tap. Ah. Ayan ha. Syempre pa. Syempre pa. Humirit naman kayo pag pinadala kayo ng tap ng kamag-anak nyo sa US man yan, Canada, UK. Baka pwede nyo yung padalan mo kami ng grocery. Ay, Pang-grocery namin sa Ultra Mega. Ay, oo nga. Diba? Para marami-rami yung mabibili nila kasi mura. Mura. Oo. Basta i-google nyo lang kung saan yung malapit sa inyong Ultra Mega. Kasi dyan, mga paninda sa sari-sari store, sa grocery, ang mga presyuhan dyan. So, ang laki ng diskwento ninyo. May suki card pa kayo pag meron kayong sari-sari store. Correct. Ayan, ang mumura dyan, promise. Kaya mabilis sila magpalit ng mga paninda. Kasi mga pakyawan. At saka, pag namimili kayo, nag-earn pa kayo ng points. Oo, na pwede tsaka- nyo pang gamitin ulit ipambili, di ba? At saka hindi lang pang pang sari-sari store maging ang mga consumers. Pang sarili nyong gamit, dyan yung mabibili. Diyan ako mamimili pag uwi ko. Yes. Ayan ha. Before Christmas. Ayan. At syempre pa ang aking pong channel, ang OGDS Inspires, kung saan si Arkin Magalona po, ang anak ni Francis M., ang ating nakausap. Ay, ang dami tungkol pong puri sa kanya, ha? Tungkol sa pagtatrabaho niya bilang barista sa isang coffee shop, no? Bukod dyan, ay sa amin ni Ina Evans, yung interview namin sa nakakalokang si Anjo Iliana sa The Issue. Tsaka yung ang aking anak na si Erin Diaz, supportahan nyo naman. Okay? At syempre pa, ang NB Skin Beauty and Wellness. Yes! Ayan, buti na lang meron kaming panangga dito sa weather na malamig. Diba? Dito sa Canada dahil yan sa NB Skin Beauty and Wellness. At Yes. yung aming talagang, Diyos ko, kahit nung humingiwi na kami sa nginig, talaga nakangiti kami ganun. Kasi nga, para mapakita ang gorgeous Smile Dental smile. Clinic, di ba? Yes. Tsaka yung Ideal Vision. Diyos ko, Oo. talagang, nagyayeluhan na nga ito Diba? Oo. buti na lang, lagi kong alagang-alaga itong aking Ideal Vision. Tama. Di ba, Doc Jessica D? Tama. Ayan. At syempre pa, yes, say ikaw naman, Mare. Ang Hollywood Flip by Oliver Carnay. Ang YouTube channel ko. Alam ko na i-upload dyan. Meron, Abangan nyo. tinanggal mo na ba yung sa SB19? Ha? Ano ba? Alin mo? Ayan, hindi pa rin niya tinatanggal. Aray ko, Ay! Oh! Uy! grabe ka naman. Ikaw naman, Richelle. Watch out for Flyer Events, production, future projects. Ayan, thank you, Richelle. Ayan, ikaw naman, Mark Hughes. Please follow our page po for we have movie projects, concerts, and workshops for talents here in Toronto. So please follow our page, Mark Hugh Productions or Mark Hugh Films. Thank Mark you Hugh, so much. H-U-G-H. Yes po. Ayan. At ito po ulit yung lingkod, Papa Wasin OG Diaz, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Isa pa. La 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 la. Ichika mo na, dali. Ayan. Oy, thank you, Mark. Thank you. Maraming At salamat maraming sa mga salamat sa mga kababayan nanonood. natin sa Canada Oo. na nanonood. Sobrang successful Yes. na Toronto. Yay! At syempre sa November 15 Yes. naman,
Oo, sa Edmonton. Edmonton Alberta. naman tayo. Magkita-kita Wow! tayo dyan sa Edmonton. Ito po yung detalye ng Edmonton. Sa Edmonton naman, Edmonton, Alberta, screening on November 15, 2025, 7 p.m. po yan sa Cineplex Odeon Windermere Cinemas. For tickets and sponsorship, please contact Mami Shea of Vertex Entertainment Productions, Mac Pagaduan of Canada Vertex Immigration, Bench Decker EDM Alberta Tour Manager at 780-876-5678 or email at jsumba7@gmail.com. Ayan! Oo. At ako, Mark, nanonood ka ba lagi dito? Yes po, yes po. Ay, Talaga nanonood ka? thank you pinanood? naman. Oh, talaga lagi. Oo. Yes, talaga. Aray ko! Teka lang. O ngayon, Mark, amuyin mo. Amuyin mo. Aray ko. Amuyin mo. Canada na siya. Ha? Ano sabi mo? Amoy snow. May snow. Tingnan ko nga. Kita mo naman, naka-hip-tech pa ako kasi ang ginaw-ginaw dito. O matulog ka na ulit.